Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Isang veterinary clinic sa Visayas Avenue, Quezon City, inireklamo dahil sa mabahong amoy nito. Isang veterinary clinic sa Tandang Sora, lungsod ng Quezon, ang inuulan ng reklamo. Ang dahilan, ang mabaho raw na amoy na nagmumula sa kanilang crematorium para sa mga namatay na hayop. Sinilip ng Kilos Pronto Team ang St. Francis Veterinary Clinic at nag-imbestiga sa lugar. Ayon sa isang vendor na nakausap ng aming undercover, matagal na nilang inireklamo ang nasabing clinic sa barangay dahil sa nakakasulasok na amoy kapag sila ay nagke-cremate. Ibig sabihin lahat ng mga nandito na naapektuhan nung pagsusunog nila. Ang kanilang hiling ay tuluyan ng maipasara ang nasabing veterinary clinic dahil sa peligrong dulot nito para sa kanilang kalusugan. Para kumpirmahin, tinawagan namin ang St. Francis Veterinary Clinic para alamin kung talagang nagsasagawa sila ng cremation sa kanilang klinika. Hello, sa St. Francis Pet Cremation po ito, di po ba? May pet cremation po ba kayo, ma'am? Hindi po sa City Hall, sir. Mini Chihuahua, 5,000. Shih Tzu, magkano po? 6,000. Nakausap namin ang isang nagpakilalang Dr. Mac Yang at sinigurado pa ng aming nakausap na hindi kami kawani ng City Hall. Mukhang may pinagtatakpan. Is there something fishy, Doc? Kinabukasan, sinadya ng KP team ang nasabing clinic para ito ay kumpirmahin ng personal. Pag 1 to 5 kilos, 5,000. Bakit mali dito? Magkano? 5,000. 1 to 5 kilos, 5,000. Hindi namin intensyon na siraan ang anumang negosyo, pero kung ito ay nakakaapekto na sa nakararami at nagdudulot ng kapahamakan, abay Kilos Pronto naming aaksyonan. Nasa linya ng aming telepono si Dr. Mac Yang ng St. Francis Veterinary Clinic. Magandang hapon po, Dr. Yang. Doc, good afternoon. Good afternoon Si Erwin Tulfo po ito and Alex Santos. Live po tayo sa PTV4. Ito po ang Kilos Pronto Public Service Program. Diretsahan na tayo, Doc. May permit ba kayo sa City Hall sa pagkikremate? Inaayos lang ho. Wala. Magsasara na ho kami. Nako, wala kayong permit. Ay, sus. Kailan nyo isasara yan? Immediately ho. Gusto ko ngayon mismo isara yan. Ano? Mali ho yan, Doc. Mali. Pasensya na ho. Ay talaga, okay din. Sige. Nako. Yari, kung kita mo, kung wala pang lalapit, mabuti pa tong concerned citizen natin. Sasara. Tawagan pa rin yung para sigurado. BPLO. Tawagan yung BPLO para, siguradong hindi na magbubukas ito mga ito. Doon na sila lumipat. Oo nga. Pero nakakapanghinayang rin. Okay, negosyo niya. Pero dapat sundin natin ang tamang proseso. Correct. Diba? Siguro naisip niya, hindi naman residential ito, okay. Hindi rin. Pero hindi naman niya sa zoning, hindi ka pwede maging crematorium, doktor. Tama. Negosyo ng mga pagkain dyan, palengke, at dyan ka magkikrematorium. Kung gusto mo, lumipat ka sa North Cemetery. Yun. Lipat ka dyan. O sa Bagbag Cemetery. Pwede. Walang magre-reklamo sa'yo. Para sa karagdagang ayuda, makakausap din natin sa telepono si Sir Gary Domingo, ang hepe ng Business Permit and Licensing Office ng Quezon City. Magandang hapon po, Sir Gary. Sir? Sir Gary? Nawala siguro. Mabilis pa naman to si Sir Anyway, Gary. ito yung isang testigo natin dito. Ito pala ho, marami nang nagrereklamo dito, sir. Ano po? Marami na po. Marami na, okay na nagrereklamo. Pati yung babae kanina doon sa nakuha ng video, mga vendor na nagrereklamo. Dahil ano mo talagang amoy? Anong masangsang? Mabaho po, may sunog na
balahibo, tapos guma na. Di mo Ano, buong maintindihan. araw, ganun ang amoy? Anong... Araw-araw ba sila? Hindi naman. Kung may Hindi kinikremate naman ka ho ba? ngayon. Mula lang nung Abril, Mayo, ayun, doon tumindi na yung amoy. Kaya pati Pure Gold, nagre-reklamo na rin, Rake and Raven. Dahil yung mga pader nila umiinit na. Oh. So lahat ng mga patay na mga aso, pusa doon dinadala. Oo, yung mga kung saan sa, halimbawa, Tagaytay, dinadala dyan. Diyan ikikremate Oo, yung kasi aso. naka-online po yun eh. Oo, naka-Facebook kasi yan. No? St. Francis Veterinary Clinic. Clinic naging crematorium. Oo nga. Ba Ano ito? na yun? All-in-one na. Automatic. Magpapa-groom ka ng hayop mo. Oo. Tapos kapag sasabihin, itong kontrata natin Oo. pag namatay ito, Oo. si Doggy, Okay. dito mo na ipapakremate. Ayan. Ilalagay namin sa Or si Doggy hindi nagamot, Ayun. namatay, Ayun. kami nang bahala dito. Ayun, sana matindi. Nasa linya ng telepono, ito ating suki si Sir Gary Domingo, ang hepe ng Quezon City Business Permit Licensing Office. Sir Gary, good afternoon. Good afternoon, Erwin. Good afternoon, Alex. Yes, sir. Sir, inalapit lang namin itong, Diyos ko po, St. Francis Veterinary Clinic dyan po sa Visayas Avenue. Abay, nagdo-double pala ito, nagsa-sideline. Bukod sa pagiging veterinary clinic, okay lang veterinary. Ang problema, sir, crematorium din pala sila ng mga hayop, Sir Gary. Actually, Erwin, kanina, pina-inspection ko immediately pagkatawag ng staff nyo. May permit siya dun sa kanyang veterinary Yun. clinic. Pero dun sa cremation ng aso, which requires sanitary permit Tama. at clearance, wala siya nun. Kaya pala nung tinawagan namin, sabi niya, inaasikaso niya na raw kay Sir Gary Domingo ang kanyang permit. Totoo ba ito, sir? Kanina, pina-inspection ko immediately kanina. Oho. So, nilagyan ko na ng violation at dapat itigil niya immediately yung pagkikremate ng aso. Otherwise, we will be forced na isarado yan dahil wala na yun sa kinuha nilang permit. So, pwede pa rin siya mag-operate, pero hindi na siya pwede mag-cremate. Actually, may permit sila doon sa pet shop nila. Yun. Ang wala lang yung cremation. Okay, so yun ang pinapahinto mo, yung cremation. Pinapahinto natin. Otherwise, sasarado natin lahat yung business niya kung mapapatunayan natin na itutuloy pa rin niya yung operation niya doon. Nako, alright. Malinaw po. Ha? Wala ba siyang tawag nito, penalty so? Actually, pinapatingnan ko yung iba pa niyang requirement. Basta nakita namin may permit. So, bukas ng umaga, titingnan namin, i-assess namin kung ano yung mga kulang pa niyang requirement. At pag may basihan tayong sasarado naman natin. Wala nang problema, pare. Pag si Sir Gary Domingo ang Sarado nagsalita dyan, matik na yon. Tama. Pwede ka nang, meron kasi tayong complainant dito, sir, na isang vendor na malapit, mabaho raw talaga. Kaya ngayon pala, sinasabihan ko na, kayo dyan sa Bisaya, sabi nyo, okay na yan. Pumasok na po yung business permit. Ayun natin yan, Erwin, ha? Alright. Hindi i-follow up yan at we will accommodate ng agad-agad. Maraming salamat po, Sir Gary Domingo ng BPLO. Mabuhay po kayo. Thank you, sir. Salamat, Erwin. Salamat, Alex. Mabuhay. Salamat po. Wala na. Hindi nyo na maamoy yung baho. Okay? Garantisado. Mamaamoy nyo na lang yung mga dog food. Oo. Makikita ninyo. Katabi niya mga restaurant doon Restaurant. May mga bake shop pa doon. May mga, paano mo naman kainin kung amoy balahibo? Ako. Amoy balahibo.